Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, hindi po siya kaibigan ng Pangulo, Claire Castro. Tungkol ito kay Franco Mabanta, yung founder ng Peanut Gallery Media Network. Iginiit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na hindi kaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang inarestong PGMN CEO na si Franco Mabanta. Kasunod ng pagkakadawit nito sa umano'y 350 milyong extortion case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing nitong Merkules, diritsang sinagot ni Castro ang tanong hinggil sa koneksyon ni Mabanta kay Pangulong Marcos Jr. Ay ang sagot niya, hindi po siya kaibigan ni President Marcos. Yan ang sagot ni Claire Castro. Kasabay nito, ipinakita rin ni Castro ang mga larawan ni Mabanta kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte at sinabi, ito po ang itanong ninyo kung anong relasyon ni Franco Mabanta sa mga Duterte. Nagkaroon naman ng sari-saring reaction online matapos balikan ng ilang netizens ang mga lumang ulat at mismong social media post ni Mabanta kung saan makikita ang malapit na ugnayan at dati nitong partisipasyon sa online campaign at media initiatives ni Marcos Jr. Matatandaan noong 2018, si Mabanta mismo ang napiling social media director ng nooy dating Senador Bongbong Marcos para sa kanyang weekly blog project na layong palakasin ang online presence nito. Muling umugong ang pangalan ni Mabanta matapos siyang arestuhin ng National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation sa Pasig City. Ayon sa mga otoridad, hinihingi umano ni Mabanta ang 350 million kapalit ng hindi pagpapalabas ng isang video na umano'y nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersya ng flood control project. Sa ngayon, wala pang direktang pahayag si Pangulong Marcos hinggil sa pagkakaristo ng dati niyang social media director. Ano ba naman itong sa anti-clear natin? Kasalanan na naman ng Duterte itong pangyaring ito. Ay nako, anti-clear. Hindi naman kami, we were not born yesterday, na maniniwala kami na hindi kaibigan ng mag-asawang Marcos itong si Franco Mabanta. Noong una, hindi ko siya masyadong kilala. Kailan nung mayroong video si Attorney Rowena Guanzo na grabe ang pasabog niya laban kay Pangulong Marcos Jr., gumawa ng open letter si Franco Mabanta para kay PBBM. Nagpaliwanag siya doon, dinitalye nila yung pagkakaibigan nilang dalawa ni PBBM. Nagmula nga noong 2016 na vice presidential bid ni Bongbong Marcos hanggang noong 2018, yun na. Naging social media director ni BBM si Mabanta. Kaya sumikat yung BBM vlog. Ang daming nanonood, isa ako sa nanonood yung BBM vlog at salamat sa magaling na diskarte nitong si Franco Mabanta. Siya pala ang nasa likod nun. So doon ko lang nalaman sa open letter ni Mabanta, para bang nagpapaliwanag siya kay Pangulong Marcos Jr. kung bakit mapipilitan siyang ilalabas yung mga pasabog ni Attorney Rowena Guanzo laban kay PBBM. At doon ako nagsimulang humanga sa kanya.
dahil isinantabi niya yung pakikipagkaibigan niya kay BBM, ang kapalit lang nito is mailahad ang katotohanan. Kaya nung lumabas itong balita na naaresto siya, extortion, kunuhay kay Romualdez, hindi ako naniwala kaagad. Hinintay ko yung pahayag. At ngayon, nagpahayag na si Mabanta. Naniniwala ko na this is a trap. This is bullshit, sabi niya. Dahil bago itong pagka-aresto ni Mabanta, gumawa na sila ng well-researched video back up with evidence para i-expose nila ang corruption, alleged corruption na kinasasangkutan ni Romualdez. At sinabi niya doon na bago itong pagka-aresto is meron ng threat sa kanila. Meron ng nagwa-warning na may mangyayari sa kanya, kay Mabanta o mga kasama niya. Either gurgurin sila or may mangyayari. At ito na nga, na-aresto siya. Kaya lang, sabi ni Mabanta doon, nagbigay na siya ng instruction sa kanyang mga lawyers na kahit anong mangyari sa kanya, ilalabas at ilalabas pa rin ang video na yun. Kaya, yun na. Kaabang-abang na ngayon. Hindi ako masyadong nanonood ng mahabang video. Yung 90 minutes, that's too long for me. Ang kaya ko lang panoorin yung mga Facebook reel. 2 to 3 minutes. O 1 minute. Okay na ako noon. Kailang itong 20 minutes. Pag ilabas na ito ng PGMN, panonoorin ko at i-analyze ko kung may katotohanan ba ang expose nila ito. At ito na nga, natatakot, sabi ng PGMN, natatakot si Romualdez na pag ilabas ito, lalong madadagdagan ang kanyang problema. Kaya, sabi niya, sinet up kami para takutin kami na hindi ilabas ang video na ito. Sige, mga kaibigan, hintayin natin ang video na ilalabas ni Franco Mabanta at tayo na ang humusga kung ano ba ang katotohanan sa likod ng video na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahintang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan na ra kong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailisan ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan.
dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad Paano na ba ito? Iglalimon yan. lalima. Lima na ka tuig. Oo. So salamat kayo. So, na ilis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O Mm. na iulan gyud. Sige, salamat.